Ito na po yung mga anak ni Mimi. 1 week na siya ngayon. Lahat na yung mga anak ni Mimi. Mimi, ganda naman yung mga baby mo. Ba, ganda ah. Pwede mahipo? Uy, uy. Hindi ko hinihipo. Pinagdadamot ni Mimi yan. Kapag kasi hinipo at naamoy niya na nahawakan yung anak niya, dadalahin na naman niya sa malayo. Tatangayin niya. Dati nasa baba yan. Ang ginawa niya, dinala niya dito sa taas. Itatago niya. Dahil pinagdadamot niya. Tinan mo, oh, hinigaanan niya, oh. Ayan. Inunanan niya yung isa kasi ayaw niya nang hinihipo yan. Kaya hindi ko na hinahawakan kasi pag naamoy niya na may humawak do sa anak niya, ilalayo na naman niya. Eh baka mamaya ilabas ng bahay tapos maipit. Masagasaan ng sasakyan. Kaya pinabayaan ko na lang. Dito niya dinala sa cabinet. Kaya nilagyan ko na rin siya ng pagkain dito. Ayan yung kanyang cat food. Tapos may tubig dito sa gilid. Ayan. Para para kahit anong oras siya gustong kumain, makakakain siya. Ayan yung mga anak niya, oh, mayroong itim. Pero ang hula ko dyan kapag lumaki yan, kulay gray yan. Gray kasi yung nakita kong nag-stud yan. Tapos itong mga iba ay kamukha niya. Ayan, oh. Ang cute. Si Mimi yung kuting na napadpad rito sa amin. 1 year ago, may pumunta ditong pusa na maliit. Hinabol kasi ng mga asong gala, asong kalye. Ayan na, tapos di sa gate namin napadpad. Ayan siya dito. Tapos inalagaan ko kasi kawawa naman. Baka pag pinabayaan namin sa labas ulit ay masagasaan ng mga tricycle. Ayan, nagkaroon na siya ng anak. Pag kasi nakaligaw lang yung pusa, talaga may istad talaga siya ng mga pusang gala din. Ayan, kawawa naman. Inampun ko na lang. Dadami ang mga yan sa kalye. Kaya ayan, oh, ang cute. Cute naman ang mga pusa. Maganda rin daw kasi pag maraming pusa, swerte daw yan. Kaya lang dapat sa pag-aalaga ng pusa ay matrain din sila kung saan sila dudumi. Kasi pag hindi na train, kung saan dudumi, napakabaho ng dumi ng pusa. Mimi, pwede mahawakan yung anak mo, Mimi? Ha? Pwede? Ayan, hindi ko hinahawakan. Kasi baka ilayas na naman niya. Ayan. Dati, nilagyan ko niya ng latag. Nilagyan ko ng latag na pipad. Tinatanggal niya, mas gusto niya sa ganyan lang. Kaya yun, tinanggal. Pinabayaan ko na lang din na walang sapin. Mas gusto nila dyan eh. Nilagay ko dati sila sa karton para hindi gagala yung mga anak kasi nakakagapang na. Ayaw din niya, tinatanggal niya. Hinayaan ko na lang kung saan niya gustong ilagay yung kanyang mga anak. Ayan. Gusto ko maraming pusa, kaso lang walang space dito sa amin. Yung alaga ko nga si Sophie, yung Persian, ikinulong ko na lang kasi kaya ako ikinulong. Kapag nakaligaw siya, lumalabas ng bintana at magala, baka maistad na naman ng mga pusang gala dyan sa labas. Papangit na naman yung katawan niya. Dati kasi nagkaganon eh. Pinabayaan kong lumabas. Nakaligaw lang. Pinabayaan ko siya na nakaligaw, lumalabas. Ayun, isang araw nakita ko malaki na yung tiyan niya. Ayan na, cute to. Lumapit na yung mga anak niya. Iyapos pa ni Mimi. Ang cute. Aalis na sana yan kanina kaso nakita niya dumating ako. Kaya bumalik siya at
humiga. Ayun, talagang sign na pinagdadamot pa rin niya yung kanyang mga anak. So, hindi ko muna talaga hahawakan yan. Kasi maliliit pa at baka kung saan niya dalahin. Tinatangay kasi niya ay ang ano ko, inaalala ko, baka dalahin niya sa itaas sa Kesame. Lalong mahirap bigyan ng pagkain kapag nilagay niya sa Kesame. Kaya pinabayaan ko na lang siya dyan. Gusto niya dyan eh. Ayan o, cute no. Pabayaan ko na lang dyan. 5 ang naging anak ni Mimi, kaya lang, nung unang araw niya ng pagkapanganak, nagsimba ako noon, tapos pagbalik ko, namatay na yung isa kasi nadaganan pala niya. Eh, syempre, mahina pa yung kuting, tapos nadaganan niya, kaya namatay yung isa. Sayang naman, kasi gusto ko talaga ng maraming pusa. Ayun lang mga ka-parent, thank you for watching.